Sa panahon nga naa sa kagulanan, in times of pain, suffering, sorrow, grief, sa atong makinabuhi, when tragedy, disaster strikes, kita mudangop lamang gayud diha sa Ginoo. Ang main nga text nga atong pagpatalinghugan ining gabiuna is Matthew 11:28 o paborito pud ni sa kadaghanan. Ingon diha, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Duol, come. Duol kamo kanako, kamo ang gibugatan. Og ang pinakadako nga example ani sa Bible, nakuhaan gid nato og panag-ignan, makahupay sa atong kasing-kasing, muhatag pod og paghinuktok sa iyahang kinabuhi. Ang kinabuhi ni Job sa times nga naa siya sa extreme severe nga mga kalisod. Labi na katong nawala ang iyang mga anak, nangamatay og di takbuyan po siya sakit nga hilabihan kaayo ka lisod. Yun sa ni Job nga nahimo gid siyang victorious in times of pain and suffering. Tanaw nato ang iyahang mga pulong diha sa the whole book of Job. Daghan gid kaayo mga pulong nga atong matagaag pagtagad nga makahatag ka nato comfort in times of pain and sorrow. Una, ingon diha, refuse to accuse God. Daghan gyud nagtuo nga ang Ginoo naghatag ani nga problema, ang Ginoo naghatag ani nga sakit, ang Ginoo naghatag ani nga distraction. Si Job wala niya na gitanom sa iyang unahuna. Doon kinasayod siya nga dili ingana ang karakter sa Ginoo. Si Satanas gyud ang naghimo nini. Kay dinhi makita nimo ang una nga part diha, nag-confrontation si ang Ginoo ug si Satanas. Ingon diha sa chapter 1 verse 12, "The Lord said to Satan, very well, then everything he has is in your hands, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. Dinhi makita nimo nga si Satanas gyud ang naghimo og kadaot kang Job. Unang sa panahon sa mga kalisod ug mga problema sa kinabuhi, refuse to charge God with wrongdoing. Dili kahimo ang Ginoo og evil. Dili siya kahimog distraction o kadaot, damage sa atong kinabuhi. Si Satanas gina, verse 7 sa Job 2. "So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painful sores from the soles of his feet to the top of his head." Tagaan niya sakit nga grabe kaayo nga mag-agulo si Job inig kagabi. Grabe nga kasakit. Mo nang si Satanas gyud ang kaaway gyud ang nagdala og mga disaster and destruction. He is like a roaring lion. Ingon diha sa 1 Peter 5:8, "Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." Nagatang ginaperminti, sige gina siya pangitag paagi nga matukob ka, maguba ang imong kinabuhi. Siya ang ginganlan pod og kawatan diha sa John 10:9-10, "I am the gate," ingon si Jesus, "whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." Ang kawatan, ingon diha, ang iyang trabaho to steal, kill, and destroy, muguba, mukawat. Pero si Jesus, ingon siya, "I have come that they may have life and have it to the full." Sumogin na ang trabaho ni Satanas sa atong kinabuhi. Siya gid ang tiguba. Mo nang di ginato ma-charge ang Ginoo nga siya ang naghimo aning mga kadaot, mga problema sa atong kinabuhi. Si Job dili mo tuwa na kay kahibalo siya sa karakter sa Ginoo. Dili ingana ang kinaiya sa Ginoo. Inconsistent na sa iyahang karakter kung muhimo siya daotan. Mao na ang una, refuse to accuse God of wrongdoing. Mao kanay makahatag kanato padulong ngadto sa kadaugan diha sa mga kaguol o kalisod sa kinabuhi. Ikaduha, remain devoted to God. Pabilin nga matinud-anon, devoted, committed to God. Si Job, makita nimo nga taliwala sa iyahang mga kalisod. Sa dihang nakadungog siya sa announcement nga nangamatay ang anak, sa verse 20-21, chapter 1, ingon diha, "At this Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." Dini si Job taliwala sa kasakit nga iyahang naangkon nga grabe kaayo nga kasakit sa kasing-kasing moda ang kag mga anak. Committed siya still to praise God. Committed siya to worship. Gi-worship niya ang Ginoo diha.
Worship is humbling yourself, accepting God's sovereignty. Ing ana si Job, devoted gid gihapon siya sa Ginoo. Kanang tearing his robe, gisiyon ng imong robe is a sign of sorrow. Sorrow na. Unya kanang i-shave imong head, upawan imong ulo is a sign of mourning. Pag mourn, no? Grabe nga kaguol. Then kanang ingon diha, he fell to the ground, humble himself in worship. Nagpaubos gid siya diha. Mo nang makita nimo committed gihapon si Job to praise God despite sa iyahang circumstances. Despite sa kalisod o sakit sa kasing-kasing, di siya mubiya sa Ginoo ng praise. Padayon siya maghimaya sa Ginoo. And also, he is committed to please God. Dili na niya i-praise ang Ginoo, iya pag yung lipayon. Di niya gusto mag-uol lang Ginoo. Unang diha sa Job 2, 9 to 10, ingon diha, his wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he said. Ni-suggest ng asawa, tungluha ang Ginoo o mamatay ka. Si Job, dili siya. Dili niya gusto ma-offend ang Ginoo. Bisag sa kasakit niyang naangkon, dili niya gusto nga masakitan ang Ginoo sa iyang gibuhat. Gusto gyapon niya nga malipay ang Ginoo to please God. Tungod kay kung himuon niya na i-curse ang Ginoo, masakitan ng Ginoo diya. Dagan sa mga tao panahon sa mga kaguol o kalisod, mga kapakyasan, murag mangluod sila sa Ginoo na kumusimba, murabag ka ng naay kasakit no sa Ginoo. Adto sa pagpakasala. Magubog-hubog na lang ko kay mamang gihapon. Agtarong ta na mo gihapon yung mga problema. So di na ma-please no, ang Ginoo. Si Job committed gihapon siya to please God. Kadili gid niya pwede nga mag-uol lang Ginoo. Always siya magpalipay gid sa Ginoo, not to offend God. Unang makita nimo nga he remained devoted, taliwala sa grabe kaayo nga kalisod ug kaguol sa iyahang kinabuhi. Ikaduha kini nga makahatag ka nato og kadaugan. Na kung kita naa sa mga kalisod, remain devoted, continue to worship, continue to do good, to please Him, to glorify Him, to honor Him. Dili noon mangluod, dili na mo simba, dili na mo alagad sa Ginoo, kapildihan ang atong dangatan. Samot kamiserable atong kinabuhi. Wanang si Job, committed siya, devoted siya, pabilin siya, devoted siya sa Ginoo. And lastly, Job gi-reinforce niya ang iyahang faith. Gi-strengthen niya ang iyahang faith, taliwala sa mga kagulanan. Ingon diha sa Job 19:25, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand upon the earth. Si Job gini ang una niingon ini sa Bible. I know that my Redeemer lives. Monang ang faith o pag-ila, di gina ma-separate. The more you know God, the more you believe and trust Him. Monang si Job, dako gyud ang iyahang pagsalig sa Ginoo. O diha niya nakita, nakuha sa iyahang relasyon sa Ginoo. I know. Kailagid siya. Monang kailagid siya pag maayo sa Ginoo. Dili ni pag-ilangan knowledge or intellect, experiential ni nga knowledge, kanang experience niya sa Ginoo. Matag adlaw nagagrow ang iyang faith sa iyahang pagsinati sa Ginoo. Ug diha na makita nga siya gyud nakaila gyud sa karakter sa Ginoo. Mao nang naa siya sa kalinaw bisag naa sa lisod kaayo nga kondisyon. Nakaila mo gud siya sa Ginoo pag maayo. Nakaila siya nga gihigugma gid siya pag maayo sa Ginoo. Unang diha sa Job 10:12, ingon diha, you gave me life and showed me kindness, and in your providence watch over my spirit. Mo na ang iyahang gibati sa Ginoo nga ang Ginoo naghatag sa kinabuhi ug maayo kay sa iyaha, nahigugma gid ang Ginoo, nag-care gid ang Ginoo sa iyaha. Mo nang nindot kaayo nga kita mo balik tan-aw sa gugma sa Ginoo. Ngani kanato mahimo kitang malinawon kay balo man tangan nahigugma gid na sa tuwa. Nakakita gid na siya og naalag gid siya katuyuan nganong mo experience ta og mga kalisod og mga problema sa kinabuhi. Mo si Job ni salig ni ana, confident siya ni ana nga he is at peace kay nahigugma gid ang Ginoo sa iya. Di same sa tong kinabuhi, kita gani karon mas privilege pagkaita kay kita gyud nakasinati sa tinuod gyud nga gugma sa Ginoo kanato. Di pareha kang Job. Kita maka-witness gyud sa tapagmahal sa Ginoo. He died for us. The cross, ang iyang kamatayon diha sa cross, alang sa atong mga kasalanan. Mao kanay great display of love, a great revelation of His love.
nga ni kanato. Nagpakamatay gid siya kanato, kini da mga ato mga problema, di siya mag-care sa tuwa. Mo na makahatag kanato pagtuo. Si Job, malinawon siya ni ana tungod kay kahibaw siya nga nahigugma gid ang Ginoo sa iya. Kung kahibaw kita nahigugma ang tao sa tuwa, relax man kay ta. Labi na kanang mga panahon natas kaguol, kalisod, ug na atong mamagpapa, di magita mahadlok kay baw magitang nahigugma magina sila sa tuwa. Di kita niya pasagdan o nagka-care gina sila. Mo nang nagtubo gyud ang gugma, ang pagsalig ni Job sa Ginoo tungod kay nakaila siya sa gugma sa Ginoo. Kaila siya unsa ang mga pamaagi sa Ginoo. Mo nang he is confident siya sa mga positive nga outcome sa mga kalisod sa kinabuhi. Kay baw siya nga naay mga positibo nga mahitabo taliwala sa kalisod. Ingon siya diha sa Job 23:10, "But he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as gold." Si Job nagingon niini, no? Ingon siya, kay baw ko, gitistingan ko sa Ginoo. O kung matistingan nako, mugawas gyud ko nga gold, purified, refined. Apo na sa kinabuhi, gitugutan ni mga problema, kay mo man mo refine sa tuwa. Mao ni mo patubo sa atong kinaiya. Og dinhi po nato ma-experience ang gahom sa Ginoo. Kung may problema di man ta ka-experience sa gahom sa Ginoo. Unang diha sa mga problema kang Job, it is an opportunity to experience the grace and love of the Lord Jesus Christ. And diha pod siya mahimong lig-on o mutubo sa iyahang pagkinabuhi diha sa Ginoo. Munang siya gid ni ang makita nato nga nakasabot ining Romans 8:28. Ingon diha sa Romans 8:28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Si Job na kahibaw na siya ani, no? Pagani ang New Testament, kahibaw na siya nga all things works for the good. Para gina sa kaayuhan. Ang tanan mga panghitabo unsa man na lisod man, murag evil tanawon, pero mahimo ng work in favor diha sa mga naa sa kalisod, labi na sa iyahang mga gihigugma kay naa sa katuyuan diha. Muna nindot kaayo kung naa tanian nga pagtuo pareha kang Job. Muna sa panahon sa kalisod, we must strengthen our faith, reinforce our faith. Unsa nga pamaagi para mutubo gid atong pag-ila o pahigugma sa Ginoo, kini gyud through His Word. Pinaagi gyud siyang pulong. Diha kita mas mo increase ang atong pagsalig sa Ginoo. We have all the promises in the Bible. Munang ma-strengthen ta ang atong pagtuo kung kita mubasa sa iyang pulong. Ingon diha siya, si Job diha po nagingon niini sa 12:13. Ingon diha, "To God belong wisdom and power, counsel and understanding are His." Si Job kaila sa Ginoo nga ang tanan kaalam ug gahom, understanding na sa Ginoo. Mao nang diha ra gid siya bukuha og source sa wisdom ug understanding. Mo nang every time nga siya mupatalingog sa pulong sa Ginoo, maka-learn siya sa Ginoo. Maka-learn siya og daghang mga butang nga makapatubo sa iyang pagtuo sa Ginoo. Mo nang nindot kayo. Pinaagi sa pulong gid sa Ginoo, labi na sa atoa karon nga kita gyud nagtagad nga ang pulong mao pagkaon sa tong kalag nga muhatag kanato og nourishment, strength and power, murag pagkaon nga pan nga mulig-on ta og mutubo para kita makatrabaho. Mao pud kana kang Job nga through listening, hearing His word, makahatag kaniya kusog, strength and power, mutubo ang iyang pagtuo. Pinaagi gyud sa iyahang mga pulong. Mao nang ang pulong sa Ginoo puno kay sa mga promesa nga makahatag gid nato kusog panahon sa mga kagul-anan. And we have His Word right now. O kini makahatag comfort ug kusog kanato. And also, we can reinforce our faith through prayer. Pinaagi gid sa pag-ampo. Si Job, makita nimo if you read the whole book of Job, puro gid pakigistorya sa iya sa Ginoo. Sige gid sila talk, taas kay nga conversation nga ang Ginoo sa katapusan naningon na nga Job, naaba ka sa paghimo nako nining kalibutan. Grabe ang ilahang conversation. Prayer is talking with God. Ug diha utubo atong pagtuo diha sa atong pagduol kaniha in prayer. Prayer is relationship. Pouring out your heart diha ta makaangkon og comfort and strength. Ang kang Job yun nga the best place nga makahatag kaniyag peace and strength is drawing near to God in prayer. Para kaniya diha ang peace. Di niya makita ang peace dito. Kung may problema mo adto sa magubog-hubog or mo adto sa lugar nga kanang malinawon
dili. Sa iyaha, diha siya sa iyahang pagluhod o pakigistorya sa Ginoo. Diha siya makaangkon og tinuod nga kusog, comfort and strength in the presence of God. Diha gyud sa presensya sa Ginoo. Munang si Job, makita nimo he endured the pain. Nganong na-endured man ni Job ang pain, no? Kahibulungan kaayo nga kada adlaw mag-agulo siya, nya pila na to nga time, pwede tagkaybaw nga dito day sa iyang pakigistorya sa Ginoo. Dito siya at peace kanunay. Ug makita nato na sa atong mga kaigsunan usab si Brother Arnel ngano na-enjoy niya na grabe kaayo nga di siya kita niya lisod kaayo diha din na makuha nato sa pakigistorya sa Ginoo. Drawing closer to God, makakuha tag strength and power and peace. At peace gid ka in the presence of God. Sa tuwa ang prayer is lisod kaayo kay kapoy, pero sa tinuod nga nangita sa Ginoo, prayer is a place nga kita makadraw og comfort and strength. Mo nang prayer is talking with God, a conversation with God, mao gid kinay place nga makaangkon tag peace. You will experience peace. Tungod kay diha sa prayer, diha ka maka-experience og surrender. Ug mao na si Job. At peace siya kay nag-surrender siya. Mao na ang last nga verse. Ingon diha siya sa Job 22:1, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. Submit, surrender, and you will be at peace. Mo nang si Job, kinaiya. In the presence of God, alang kaniya, ninang takna, he surrendered his life. Bahala ka Ginoo. Mo nang niyong gani siya nga, ang Ginoo naghatag, ang Ginoo pud magkuha. Praise the Lord. Niya, confident siya nga kinitesting lang, kahibaw siya nga mugawas gid siya nga i-find as gold. Mo nang through submission, he will be at peace. Daghan tag pakigbugno sa kinabuhi, dagay problema, bisira mo atong kinabuhi kung di kita mo surrender sa Ginoo. Allow him to work and he will be at peace. Kay kahibaw mo kita gamhanan ng Ginoo. Kahibaw mo kita mahigugmaon ng Ginoo. Kahibaw mo kita maalamon ng Ginoo. If you believe that, pareha kang Job, I know my Redeemer lives. Kailagid ko sa yaha, kita makaangkon gid og kadaugan. Mao kini ang tibok mensahe sa Ginoo. Refuse to charge God with evil. Remain faithful and reinforce your faith. It means come to Jesus, learn from Him, draw closer to Him in prayer, and you will experience a meaningful relationship that will strengthen your faith in times of trials. Let us pray.